Aligaga na si Maureen. 2 araw nang hindi tumatawag si Maximus, at hindi rin ito umuwi ng nagdaang araw tulad ng usapan. Baka nagkaproblema. Ikaw kaya ang tumawag sa kanya? Anang mami niya. Sinubukan na nga niyang tawagan ang binata ng ilang beses, pero hindi niya makontak ito. Kinahapunan, naisipan niyang tawagan si Tita Meredith. Baka tinawagan ito ni Maximus. Baka naiwala ng lalaki ang number niya kaya hindi siya makontak. Nagulat pa si Meredith nang tanungin niya kung may balita tungkol sa pamangkin nito. Aba, hiha, noong isang araw pa siya dumating. Akala ko busy ka pa dyan kaya hindi kayo nagsabay. Pagkadating niya dito, umalis din agad patungong Sayangan. Akala ko naman doon mo siya susundan. Hindi niya alam kung nakapagpaalam ba siya ng maayos sa kausap. Ang sumunod na namalayan niya na lang ay nakatitig siya ng matagal sa kisame. He'd been home 4 days already. Hindi siya nito tinawagan. Hindi siya nito sinundo tulad ng usapan. Something was wrong. Hindi pa niya alam kung ano ang problema. Pero binalot na ang buong katauhan niya nang di maipaliwanag na takot. Nakasabit ang isang punching bag sa pine tree, di kalayuan sa cabin. Abala si Maximus sa pagsuntok niyon, kaya hindi nito namalayan ang kanyang pagdating. Pinigyan ni Maureen ng pagkakataon ang sarili na makapagpahinga dahil napagod siya sa pag-akyat, bago humakbang papalapit sa lalaki. He finally noticed her at kaagad itong napatigil sa ginagawa. Pawisan na ito, at pasimpleng hinablot ang isinabot na tuwalya sa sanga sa kapinunasan ang mukha. Kanina ka pa ba dyan? Tanong nito. His voice was cold and indifferent. Hindi sila nagkita ng 1 linggo. Hindi siya nito sinundo sa Batangas, ni hindi ipinaalam na nakabalik na ito, at ngayon ay iyon lang ang reaksyon ng lalaki. What's wrong? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. You shouldn't be here. Dapat naman alam mo na ang ibig sabihin ng hindi ko pagsundo sa iyo. Nagsimula itong maglakad patungo sa cabin. Forgive me for being stupid, aniya habang sumusunod. Pero hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin, ng hindi mo pagsundo sa akin. Come on, Maureen. Hinarap siya nito, kunot na kunot ang noo. Huwag na tayong maglokohan pa. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang parte ko sa bata. Pero hanggang doon na lang. Go back to Manila. Pinag-iisipan ko pa ang pinakamabuti nating gawin. Bibigyan kita ng allowance. Dahil babalik ako ng States by next week. But I'm going to be here bago ka manganak. What's wrong? Ulit niya sa katanungan dahil ayaw ay process ng isipan kung ano ang pinagsasasabi ni Maximus. Nothing. Halika't kumain ka na. Ihahatid kita sa Baguio. I hate you. And she really did. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, but she really hated him at that moment. Tumigil ito sa tangkang pagbubukas ng pinto para sana makapasok sila. Nilingan siya nito ng dahan-dahan at halos mapa-atres si Maureen nang makita ang galit sa mga mata nito. Oh, yeah. Ngumiti ito ng sarkastiko. She felt so scared. Hindi niya kilala ang Maximus na kaharap ngayon. Even when she told him about the unknown engagement, even when she told him all the details, ni hindi ito nagpakita ng ganitong emosyon. Huwag kang mag-alala, because I feel the same. Napaatras siya. Gusto niyang magpakalayo-layo muna sa lalaking ito. Iniisip niyang kapag gagawin niya iyon, madyay gising siya at malalamang panaginip lang ito. But no, the hatred in his eyes were so real. Hindi na kita tatanungin, Maximus, kung ano ang problema. Dahil kung ano man iyon, wala sa akin ang mali. Huwag mo na akong ihatid. I can manage. Good luck sa kung anumang balak mo sa buhay. Pumalik ka rito. Ihahatid kita, matigas ang boses na sabi nito nang tumalikod siya para simulang bumaba ng bundok. It hadn't rained 4 days, kaya pwede niyang tahakin ang kalsada. Pero mas mahaba iyon, kaya nagdesisyon siyang mag-shortcut na lang. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hindi pinansin ang lalaki. Naramdaman niya ang pagsunod nito, pero hindi pa rin niya ito nilingan. Nagulat na lamang siya nang bigla nitong hablutan ang kanyang siko. I said ihahatid kita, sumakay ka na. Itinuro nito ang Ford Expedition. She could see he was controlling his temper. Let me go, malumanay na utos niya. Hindi siya nito binitiwan. Alam kong hindi na tayo mga bata. Alam kong hindi ako dapat nakikipagmatigasan ng ulo. I know it is wiser to get in that car para hindi na ako mapagod. Pero, Maximus, di baling mapagod ako, huwag lang ang makasama pa kita longer than necessary. Just let me go. Please. And he did. Mabilis siyang tumalikod para masimulan ang paglayo. Pinubulag siya ng luha kaya hindi niya nakikita ang dinadaanan.
Hindi niya nakita ang isang sanga sa kanyang dadaanan, dahilan upang hindi niya iyon naiwasan at napatid siya. Ang huling namalayan niya ay ang pagsigaw ni Maximus. Sa kanyang pangalan, "How long have I been unconscious?" Tanong niya sa ina nang magkamalay siya sa ospital at makita ito sa kanyang tabi. 2 days, nagawa nitong sumagot bago ito napahagulgol. Umiiyak ito dahil sa wakas ay nagkamalay na siya. Si Khalil ay lumabas para tawagin ang doktor. "It's your head, nabago ka." Sinapo niya ang masakit na ulo, may bandage doon. Alam niyang ginupit ang kanyang buhok para makita ang kung anumang sugat at magamot. "How's my baby?" "Okay lang siya. Ang ulo mo lang talaga ang nagkaproblema." Nauna pang pumasok ang humahanggos na si Maximus kaysa sa mga doktor na tinawag ni Khalil. "Get out." Kaagad na lumabas iyon sa bibig ni Maureen nang makita ang lalaki. It didn't matter that he looked like hell, na mukhang tumanda ito ng 10 taon. Hindi niya naman pwedeng isiping dahil nag-aalala ito sa kanya. Nagulat ang mommy niya. Napatigil malapit sa pintuan ang binata. "Hiha, what's wrong?" At iyan din ang tanong sa isipan niya bago siya matisod sa bundok. "Just get him out. Ayokong makita siya." Pinalingan niya ang ina. "At least, tell me what's wrong, anak." Siya din naman ang ama ng bata. "He sent me away, mommy," tahimik na paliwanag niya. Nanghihina pa rin siya at lahat, ayaw na niyang makipag-argumento sa magulang. So she just told her the plain truth. "He sent me away," mapait ang tinig na ulit niya. "That's why I had an accident. He did this to me." "Maureen, please," narinig niya ang puno ng pakiusap na boses nito pero nag-iwas siya ng tingin. Tumayo si Felicia upang kausapin si Maximus. Ilang sandali pa'y, narinig niya ang pagsasara ng pinto. Umiyak siya. "Pili ng mga doktor na mag-bed rest ka muna ng ilang araw. They strongly go against your plan na bumiyahe na. Anak, please makinig tayo sa doktor," pakiusap ng mommy niya 3 araw matapos niyang magkamalay at handa na siyang i-discharge sa ospital. Si Felicia na lang ang kasama niya sapagkat kinailangang bumalik ni Khalil sa Manila dahil sa pag-aaral nito. Sabi ni Maximus, "Doon ka muna sa bahay nila. Magho-hotel na lang ako, mommy. Don't be impractical." Anyway, sinabi niyang sa cabin muna siya. Naramdaman siguro na hindi ka pupunta sa bahay niya kapag nandun siya. "Susunduan daw tayo ng pinsan niyang si Tommy. Bakit ba lahat ng kamag-anak niya ini-involve pa niya?" She was truly pissed. This past few days, pinagbigyan nga ang kahilingan niyang huwag papasukin doon si Maximus, pero naman, buong ang kanyata nito ay dumalaw na sa kanya. Ilang beses ngang tumatawag ang mommy niya, pero hindi ka natsyatsambahan dahil lagi kang tulog. Hindi na lang sinabi ni Maureen na minsan natsyatsambahan siya, ngunit sadyang hindi niya sinasagot ang telepono. "Anak, ano ba talaga ang nangyari?" Sa unang pagkakataon mula nang magkamalay siya at itinaboy si Maximus, ngayon lang siya ulit tinanong ng mommy niya tungkol sa problema. Ang masama, hindi niya rin naman ito masagot. "Ewan ko, mommy. I honestly don't know what really happened. But I no longer care. I'll go home to his house para makapagpahinga. After that, uuwi na ako." Subukan niyong pag-usapan ito. "Huwag kayong magpadalos-dalos," tangkang payo nito. "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, mommy? He sent me away nang puntahan ko siya. He doesn't want me. Pero iba ang sinasabi ng nakita ko. He was in agony while you were lying here. And when you sent him away, he stayed outside the door. Every time na lalabas ako, humihingi siya ng permiso kung pwede siyang pumasok habang tulog ka. So every time na natutulog ka ay nakabantay siya dyan sa tabi mo. Umalis lamang siya kanina nang sabihin ng doktor na madi-discharge ka na," paliwanag ng ginang. Umiiyak siya habang nagsasalita ang ina, pero nagmamatigas ang puso niya. "Nagi-guilty lang siya, mommy. Don't sa akin, get the wrong conclusion na concerned siya." Maureen, buntong hininga ng mommy niya. "Listen to your heart. Huwag kang maging bingi. Kinailangan itong umuwi ng Batangas matapos siyang may hatid sa bahay ni Maximus, subalit nangako naman itong babalik din kaagad para may kasabay siyang umuwi." Something was telling her na umalis ang mommy niya, upang hayaan siyang magdesisyon para sa kanyang sarili. Napangiti ng mapait si Maureen habang nakaupo sa terrace ng kwarto nila ni Maximus. Hindi niya alam kung kanino magagalit. Sa lalaki ba o sa sarili? 3 araw na siyang ganito. Kinakausap ang sarili habang nag-iisip ng malalim. 3 araw na siyang naririto at ni minsan ay hindi sumilip ang binata.
Alam niyang tinatawagan nito ang mga kasama niya sa bahay dahil minsan kapag nakikita niyang may kausap ang mga ito sa telepono ay biglang hihina ang boses kapag nakikita siya. Hindi niya alam kung kinukumusta siya o tinatanong kung umalis na siya para makabalik na ito sa kabihasnan. How could you? If you cared even just a little, you wouldn't stay away no matter how I push you, mapait na sabi ng isipan. He pushed you away. Tama lang na gawin mo din ito. For all you know, baka nagpapasalamat pa ang lalaking iyon sa pagtataboy mo. You're stupid and foolish. Aniya pa sa sarili. Obvious na ngang wala siyang pakialam sa iyo, why do you still long for him? Because I've fallen in love. Real love. At handa akong ipaglaban ito. Okay, that's too corny. Lahat. At anong gagawin mo? Uuwi ng Manila at kalimutan ang alangan namang maghabol ako. In the first place, si Maximus ang may problema. Bahala na siya. Okay, what's his problem? Natigilan si Maureen sa pakikipag-usap sa sarili. Oo nga. What's his problem? Hindi normal ang nangyari. Isang umaga, nag-uusap sila na komoy hindi na makapaghintay ng oras para makapiling ang isa't isa. Kinabukasan biglang nagbago ang isipan ni Maximus. And the way he spoke to her, parang ito pa ang may ganang magalit. Na para bang siya ang nagkasala. What happened? Binalika niya sa isipan ang mga pangyayari. Step by step. Tumawag pa ito Wednesday morning para mangumusta at sabihing nami-miss siya nito. Sinabihan niya pa itong kinabukasan ng gabi ay magkikita na sila because he was supposed to arrive Thursday at 6 o'clock in the evening. Wednesday ng tanghali ay lalabas sana siya para mamili ng damit nang biglang dumating si Franco at nagkasama sila hanggang gabi. The next day, she waited for Maximus to come. Something hit her at bigla siyang napatayo. What if? Kaagad siyang lumabas ng kwarto para hanapin si Tita Meredith. Si Raya ang nakasalubong niya. May kailangan ka, ate. I'll get it for you. Raya, anong araw dumating si Maximus galing States? Sandali itong nag-isip. Iyon nga ang ipinagtataka ko, dumating siya dito madaling araw ng Thursday. At hindi kanya kasama. Ang pagkakaalam namin ay Thursday night pa siya lalapag sa Manila. Nakarating na ng Pilipinas si Maximus noong Wednesday mismo. Maybe the man was planning to surprise her. Oh, my gosh. Nasa po niya ang dibdib at ang isang kamay ay kumapit sa dingding. What? Kaagad nag-alala ang kausap at inalalayan siya. I finally figured it out. Ang mala-alien na attitude ni Kuya Maximus. Yup. Humugot siya ng malalalim na hininga. Tawagan mo si Tommy, magpapaklang ako ng damit. Sabi ng doktor ay hindi ka pwedeng bumiyahe, singit ni Tommy nang marinig ang plano niya. Advice ng doktor, huwag muna akong bumiyahe. At 3 araw na akong nagpapahinga, idagdag pa ang pagkaka-bedridden ko sa ospital. I think if you drive really slowly, it will be okay. He took it by heart when she said slowly. Papadilim na nang marating nila ang cabin. Nakatayo si Maximus sa pintuan nang huminto ang kotse ni Tommy sa tapat ng cabin. Nakapag-usap na sila ng kasama niya sa gagawin nila, kaya nang nakababa siya at naibaba nito ang bag niya, pumasok uli ito sa kotse at pinaandar iyon. Bye, Tommy, masayang sabi ni Maureen bago humarap sa pakay. Anong ginagawa mo dito? Salubong ang mga kilay nito, pero puno ng pag-aalala ang boses na sinalubong siya. Subukan mong itaboy uli ako, sasaksakin kita, irap niya at tinangkang lampasan ang lalaki. Pinigilan siya nito sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang siko. Please, Maureen, what is this all about? The doctor said you're supposed to rest. The doctor was exaggerating. Anyway, tinawagan ko naman siya at binigyan na niya ako ng go signal. Now, tiningala niya ang binata and smiled seductively. Why don't you just kiss and hug me cause I know you're dying to do that? Nakita niya ang pagguhit ng sakit sa mga mata nito na kaagad nitong itinago, and her heart went out to him. Are you here to torment me more, Maureen? Mapait ang tinig na sabi nito. You have all the reason in the world to hate me. Inisip kong hindi mo na ako matatanggap muli. Sinusubukan ko nang ang turuan ang sarili kong limutin ka pero ang hirap. Maybe there's really no reason at all to start forgetting, aniya at hinaplos ang pisngi nito. How about remembering instead, Maximus? She whispered. What game are you playing, Maureen? I know you are not supposed to be here. I know otherwise. And again she smiled. Ang hintuturo ay napatigil sa mga labi nito. I've missed this. Do you want me to show you what else I've missed?
Umungol ito at hindi na pinigilan ang sarili. Niyakap siya nito ng mahigpit at siniil ng halik ang kanyang mga labi. Habol ng dalaga ang paghinga nang sa wakas ay tumigil si Maximus sa paghalik sa kanya. Pumasok ka na. Kukunin ko ang bag mo, anito at nagsimulang maglakad. Nanatili siya sa kinatatayuan. Pinanood niya ito na binalikan ang overnight bag niya na ibinaba ni Tommy. Nakita niya kung paanong matagal itong nakatayo lamang doon. Tila pinag-iisipan nito kung ano ang gagawin. Sa wakas ay kinuha nito ang bag para pumasok na. Nagulat pa ito nang makitang naruroon pa rin siya sa kinatatayuan niya. Hindi ba't sinabi kong pumasok ka na? Magino, na dito sa labas. That was the Maximus that she missed so much. The Maximus with a gentle voice na talaga namang nag-aalala para sa kanya. Anong iniisip mo kanina nang tumayo ka doon? What? You stood there for some time, Maximus. What were you thinking? Seryosong tanong niya. I was thinking that since you are here, I'm going to do my best to make you stay, pagbibigay alam nito. Ganon. Tinaasan niya ito ng kilay at namaywang pa. How are you going to do that? By sweeping you off your feet. At walang sabi-sabing binuhat siya nito. Napatili siya sa gulat, pero maya-maya lang ay tumatawa na habang papasok sila ng cabin. Pagdating sa loob ay dahan-dahan siya nitong ibinaba at tinitigan. I'm sorry, Maureen, mahinang sabi nito at ang isang kamay ay nagtungo sa batok niya para suportahan iyon. He gently kissed her nose. Kaagad na may bumikig sa lalamunan ng dalaga nang marinig ang sinserong boses nito at hindi na siya nakapagsalita. Inilayo nito ang mukha sa kanya para matitigan siya ng maayos. I'm sorry for being an asshole. At dahil doon, naaksidente ka. Please know that I died 100 times when I saw you fall. Buti nga sa'yo, aniya na nakangiti sa kabila ng pagsilip ng luha sa kanyang mga mata. Are you going to tell me why you acted like an asshole then? Saglit itong nag-alangan, pagkuwan ay niyakap siya. It doesn't matter. Ang importante ay nagbalik ka sa akin. And I'm telling you, hindi ka na makakawala. Hindi ako babalik ng States na hindi ka kasama. Anyway, muli siyang pinagmasdan nito at ngayon ay nakangiti na, pero nakatago sa mga mata nito ang takot at pag-aalinlangan. Anong gusto mong kainin? I'm going to remind you how good a cook I am at nang sa gayon hindi mo naiisiping umalis. Maximus, how long did you observe Franco and I together before you came up with some intelligent conclusion? He stiffened at the mention of Franco's name. At parang napasong binitiwan siya nito. Like I said, what's important is that you are here now. Tumalikod ito para magtungo sa munting kusina. Mabilis siyang sumunod. You honestly believe na matapos lahat ng nangyari sa atin, magbabago ang isipan ko sa isang iglap. Pinitik niya ang mga daliri sa hangin. What was I supposed to believe, Maureen? I came home to surprise you at ano ang makikita ko? You and your ex-fiancé hugging and kissing on the front door. Samandal siya sa mesa, pinagtiklop ang mga braso sa dibdib. Hinalikan ko siya sa pisngi, yes. Yun lang. You said you love him. Akusa nito na parabang krimen ang magmahal. We've known each other our whole lives. Of course I really love Franco. What else? She asked nonchalantly. What else? Nagsalubong muli ang mga kilay nito. Wasn't that enough para ma-realize kung bumalik ka na sa kanya? Tinaasan niya ito ng kilay. What are you trying to say? Na nagkamali ako ng inisip. Yusig nito na nilapitan siya. Yes. You read too much sa nakita mo. We talked about the situation and decided we were not really meant for each other, paliwanag niya. Pero si Franco ay mananatiling parte ng buhay ko, Maximus. As a good friend. And if it's not too much to ask, gusto kong maging kaibigan mo din siya. Umatras ang lalaki at sinapo ang noo. Damn it. I thought I was doing you a favor nang hindi kita sinundo. Even if it was killing me, inisip ko na kung mas masaya ka sa kanya ay hindi na kita guguluhin. My God, Maureen, did I hurt you too much? Not as much as you hurt yourself. Pulang-pula ang mga mata nito na nilapitan siya at niyakap ng marahan. Walang luha sa mga mata nito, but she knew he must be crying inside. I am so sorry, bulong nito na puno ng hinagpis. I'm sorry for being a fool. I must have caused you many sleepless nights, wondering what happened. I'm sorry for pushing you away when you came. Akala ko naparito ka para sabihin sa aking bumalik ka na kay Franco and my pride just couldn't take it kaya't inunahan kita. Maureen, I'm sorry for causing your accident. Hey,
Aksidente yon. Walang may gustong mangyari iyon. I think I died when you sent me away in the hospital. Oh, that. You deserved that. I was so scared of the thought that I might have lost our baby. Alangan namang I welcome kita with open arms. Hindi ko pa alam ang nangyayari sa iyo that time. Paano mo nga pala nahulang nakita ko kayo ni Franco? Nais malaman ni Maximus. I spent hours thinking about it. Hindi ako makapaniwalang basta ka nalang nagbago ng walang dahilan. Itinulak niya ito palayo. Mabuti na lang, matalino ako. At ikaw, patuloy niya na dinuro ito sa dibdib, ano naman ang ginagawa mo dito habang nagsusuffer ako doon? Nagre-relax sa jacuzzi mo, akusa niya. Nagpepenitensya, mo rin, pagtatama nito. And I prayed a lot. Then I spent days thinking on ways para bumalik ka sa akin. At may naisip ka bang paraan? Tinaasan niya ito ng kilay. Well, the first thing that came to my mind ay ang ipasalvage si Franco para wala ng problema. Baliw. Tumatawang sinuntok niya ito sa balikat. And the next plan, gagapangin kita sa bahay ko and I will make love to you hanggang sa makalimutan mo pati pangalan mo dahil sa sarap. Napahalakhak si Maureen. Napakamot ito ng ulo. Drastic measures na ang mga iyon, wala akong ibang maisip. Hindi naman simpleng sorry ay pakikinggan mo na ako. And I still believed what I believed about you and Franco. So concentrated ang plano ko sa pang-aagaw sa iyo mula sa kanya. I think hindi ako dapat umalis ng Baguio at naghintay na lang. Teka nga, pwede ko pang pabulaykan si Tommy para sunduin ako. Muli nitong hinuli ang kanyang baywang para yakapin siya. Hindi ka na makakaalis dito, not until sagutin mo ng tama ang tanong ko. Anong tanong? Alam na niya ang nais nitong itanong bago pa nito bigkasan ang mga kataga. Nakita niya ang paglamlam ng tingin nito sa kanya. Maureen, please marry me. Ibang-iba ito sa naunang 2 beses ng pag-alok nito ng kasal. This time, puno ng sinseridad ito na komoy nakasalalay na ang kinabukasan ng lalaki sa isasagot niya. Why should I say eyes, this time? Mahinang tanong niya. Because, anitong hinaplos ang kanyang pisngi, your something deeper has happened. I fell in love with you. Please say you feel the same. Pero kapag hindi, just stay with me and I'll do everything to make you love me, too. Something deeper has happened to me, too, she smiled. He groaned and kissed her. I used to think this is such a corny line, but I think I'm the happiest man alive. Sa tingin mo, may kinalaman kaya ang alamat ni Lataw at Nava sa atin? Naitakda kaya tayo para sa isa't isa nang maligo tayong dalawa sa spring? Naitakda tayo para sa isa't isa when our conniving fathers decided it. They both chuckled. But I like the thought na totoo ang alamat, aniya pagkuwan. Then why don't we go take a bath again and thank them properly? She laughed when he swept her off her feet. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Salamat aking mga kababayan sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, salamat.